na pa siya para mag-ingay siya at para magustuhan siya kuno ng mga makapulot siya ng ilang mga pro-US na mga tao. Di ba? Tapos, eto naman si Amy, pumanig na ng todo sa mga Duterte. Again, kung mali man ako, actually, I'm wishing na mali ako. I'm wishing na totoo at seryoso si Senator Amy in filing a case against these people. Di ba? Ako yun lang eh. Antayin ko. Ayoko kasi nung puro, alam mo yun, sat-sat, puro dal-dal. Ayoko nang ganun. Gusto ko gawa. Kung sinasabi mo ito ang ano, o edi gawin mo. Yun lang naman kasimple mga kababayan. Huwag na tayong ang daming pa-presko. Mas marami pa yung presko kesa sa gawa. Pero kung meron mang isang bagay na isa pang kinonfirm niya, although it's not new, ay yung Oplan Horus, di ba? Yung Oplan po na yun, kung saan si BP Sara Duterte ay isasama din o iaano rin sa ICC, ibibigay din sa ICC. Actually, hindi ko lang first time narinig yun sa Oplan Horus na yun. Narinig ko na kung kaning-anino yun. Yung Oplan Horus niya yan ay lumabas sa Manila Times, di ba? Hindi ko lang po doon narinig yun. May mga ilang dating sekretary, dating opisyal ni Pangulong Duterte na nagsasabi na sa akin na isusunod na si BP Sara Duterte. Bago ko pa narinig to. Actually, marami silang plano kay BP Sara Duterte. Ito ang kwento sa akin nung mga involved. Okay, ang kwento sa akin, 1, isusunod siya sa ICC. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa kay Pangulong Duterte, gagawin din sa kanya. Kung hindi mangyari yon, may plan B. Ano yung plan B? Plan A pala muna, yung impeachment. Plan B, itong ICC. Impeachment muna, kasi nakasalang na yan. Plan B, yung ICC, may plan C pa. Pag hindi talaga nag-prosper itong dalawa. Itong plan C, plunder case. Papalitan, kasi di ba magre-retire na si Martires sa ombudsman sa August. After niyan, papalitan ng tao na. Tingnan ninyo kung sino yung ipapalit. Meron nang binulong sa akin kung sino mahirap, ayoko na magsalita, pero isa sa mga sip-sip ngayon at isa sa mga mukhang Dracula. Ay, hindi, mukhang Dracula. Mukhang halimaw. Ipapalit doon sa ombudsman at kakasuhan ng plunder doon at dire-diretso na yon. Ganon. Yun yung plano kay BP Sara Duterte. Kaya yung sinabi rin ni Senator Amy kanina na meron daw siya narinig na balita na isusunod sa ICC si BP Sara Duterte, hindi na po yan, no? Hindi na po yan bago. Lumabas na po yan ng ilang beses sa mga ilang vloggers, maging sa Oplan Horus na yan. Binanggit na rin ho yan ng ilang mga commentator sa telebisyon at sa radyo. Panoorin natin to. May napipinto umanong planong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinulalas ng isa pong mambabatas at presidential sister. Sinasangkot kasi si Vice President Sara Duterte sa kasong crime. Pero mga kababayan, gusto ko lang din pasalamat kay Senator Amy kasi alam niyo kung bakit? Yang lintik na Oplan Horus na yan, inilabas ng Manila Times, walang mainstream media, particular na sa telebisyon, ang pumake up niyan. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga, may kumpas sa taas na wag ilabas yan. Banat bay? Yan ba ay based sa facts? Yan ay based sa yung opinion. Opinion po, opinion. Paulit-ulit. Huwag tayo paulit-ulit. Again, an opinion. Okay? Kasi sinasabi niya doon, so hindi ang basis mo ay facts, hindi ang ano mo. Mga kababayan, kasama po, ito para sa malinaw sa ating batas, sa ating existing laws, circumstantial evidence is part of a evidence.
Kaya nga circumstantial evidence eh. Ano po yung circumstantial evidence? Ipapaliwanag ko po ulit. Pinaliwanag ko na to sa SMNI, ipapaliwanag ko po ulit. Circumstantial evidence, maraming klase ng ebidensya. Una, yung may gamit. Halimbawa, may nangyaring murder. Yung baril. Ayan, ebidensya yan. Okay? Witness. Na-witness mo na binaril yung isang tao. Ayan. Okay? Circumstantial evidence, wala ka man dun sa lugar, pero lahat ng mga nangyari, nagtuturo dun sa isang tao na yon. Sa mas madaling paliwanag, para mas maunawaan natin. Mas madaling paliwanag po, mga kababayan. Lumabas ka ng bahay mo. Nakita mo yung karsada, basa. Nakita mo yung bubong ninyo, basa. Nakita mo yung mga dahon sa puno, basa. Nakita mo yung kotse, puro basa. Anong iyong konklusyon? Ay, umulan. Nandun ka ba nung umulan, Your Honor? Ay, wala po, Your Honor. Paano mo nasabing umulan? Oh, Your Honor, kasi paglabas ko, basa po yung karsada, basa po yung kotse, basa po yung puno, basa po yung bubong. Based on all that circumstances, mga kababayan, Your Honor, sa tingin ko umulan. Diba? Hindi pwedeng suplakin yun nung hindi umulan yan. Ano yan? Umihi lang yung aso namin. Nung umihi siya, may dumaang kotse. Ha? Siyempre, umihi sa karsada, may dumaang kotse, tumalsik yung ihi sa kotse, tapos tumalsik sa bubong. Pagtalsik sa bubong, tumalsik dun sa puno. Kaya nabasa. Yan ang dahilan. Nagigets ibig ko sabihin? Pinapatawa ko lang ko kayo, pero yun po yung circumstantial evidence. Na sinasabi ko nga po, tulad na naman nito, yung Oplan Horus. Mantakin mo ang naglabas na ay mainstream broadsheet, Manila Times. Ni walang pumick up na news, TV news, radio, walang pumick up. Alam mong may kumpas na, hoy, wag nyo nang i-pick up yan, wag nyo gagalawin yung balita na yan, wag nyo nang ibalita yan para hindi na kumalat. Nagigets nyo, mga kababayan? Totoo naman, walang nagbalita. Wala. Tulad din yan doon sa KOJC siege na yung mga pulis may hawak na baril, lantarang kasinungalingan ng Pangulo na ang mga pulis doon pumasok ng walang baril, tapos ni isang reporter walang nagsabi, ni isang news walang nagsabi, nagpalabas ng kasinungalingan o fake news ang Pangulo, wala man lang nagganon. They just accepted kung ano yung sinabi ni BBM. What kind of mainstream media na kayo ngayon? Halatang-halatang may kumukumpas sa kanila. Yun po ang ating sinasabi. Tulad na rin ito. Kaya nga, kahit papaano, ako nagpapasalamat pa rin kay Senator Amy. Okay? Ito, para lang siya sabi nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Nagpapasalamat tayo. Kahit papaano, binanggit niya itong Oplan Horus na ito. Dahil malaking factor na kahit papaano, naging mouthpiece siya. Against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano ang koneksyon na nakikita nitong mambabatas na ito? Alex, tuloy nga raw ang paninira sa pamilya Duterte kung saan ang susunod ng target ay si Vice President Sara Duterte. Yan daw ay nakapaloob sa tinawag na Oplan Horus kung saan bahagi ng gagawing plano yung pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente. Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Basing on the... Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong crime against humanity na isinampa laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon.
Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na target ng susunod na arrest order ang Vice Presidente. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang source at kailan posibleng ilabas ang warrant of arrest, sabi ng mambabatas. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Pero kahit chismis, sinabi ni Marcos na hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa mga dayuhan matapos arestuhin. Nanindigan ng senador na politically motivated ang pagpapaaresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ang International Criminal Court laban sa sino mang inaakusahan sa Pilipinas. Bahagi raw kasi ito ng tinawag niyang Oplan Horus, isang mid-election action final campaign, sprint action plan na binuo ng umano'y mga kaalyado ng administrasyon sa naka-CMD para pabalsakin umano ang pamilya Duterte. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Pero iginit ni Senador Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa findings ng kanyang kapatid na si Senator Amy sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nauna rito kinumpirma ni VP Sara na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakumpirma niya raw ito nang dalawin niya ang kanyang ama sa dahig. Nang una siyang bumisita, pinapayagan pa raw siya pero nagkaroon ng restrictions at lahat Yan, halimbawa niyan, it's a circumstantial evidence na sinasabi niya. Although meron pa ang iba pa, aside from the circumstantial evidence na siya po ay hindi na pinapayagan pumasok. kanilang pag-uusap ay inire-record ng ICC. Inulit naman ng mababatas ang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na paimbestigahan sa Ombudsman ang anyay iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo. Partikular niyang pinaimbestigahan ang umano'y paglabag sa batas ng mga opisyal ng gobyerno na nagpaaresto sa dating Pangulo. Kabilang na dyan sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary Juanito Victor, John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. Yan, pag yan na-aresto, ako, maniwala kayo, yun, papalakpak ako dyan. Papalakpakan ko yung Senator Amy ng bonggang-bongga pag inaresto yan. Oh, lahat yan. Protest vote sa eleksyon sa Mayo. Ayon sa senador, sa kanyang pag-iikot sa buong bansa ay nagalit ang mga kapwa Pilipino sa ginawang pang-aapi umano sa dating Pangulo. Hindi raw kasi ugali ng mga Pilipino na mang-api, lalo na sa mga may sakit at nakatatanda. Pero aminado si Marcos na hindi siya sigurado kung makikinabang siya dito dahil isa siyang kabilang siya sa pamilya Marcos. Sa kabila niyan, wala raw siyang balak na palitan ang kanyang apelido, Alex. Okay, Mayan, kung maririnig mo ako, may katanungan ako ha. Narinig ba ako ni Mayan? Thumbs up. Ayun, Alex. ayun, narinig ako. Okay, Mayan, may tinanong yata kanina kay Senadora Amy patungkol sa relasyon nila ni Pangulong Marcos Jr., kanyang kapatid. Anong tugon dito ng Senadora?
Alex, ang sabi niya, ang sagot niya dyan, matagal na silang hindi nagkakausap ng Pangulo dahil patuloy daw na hinaharang yung kanilang komunikasyon. Pero sa kabila niyan, Alex, ay handa pa rin naman siyang makipag-usap at naawa daw siya sa kondisyon ngayon ng dating Pangulo. Ayun. Nayan! Maraming salamat na mata natin dyan ho sa Senado. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na nararamdaman na ng taong bayan. Ayan, so ayan po. Ay nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, napakainit na mga issue ngayon na nangyayari. Alam nyo, ito lang sa akin lang mga kababayan. Sabi ko nga dun sa programa namin sa SMNI, Banateros, pigsa na. Alam nyo yung pigsa. Yung pigsa, yung basta, yung pig, siguro naman, halos lahat kayo alam yung pigsa. Yung namumula-mula na, konti na lang puputok na. Yeah. Kaya, alam mo, huwag nyo nang subukan, kayo mga nagbabalak sa gobyerno na ipakidnap pa si BP Sara Duterte. Kasi pag sinubukan nyo pa, magsisisi kayo. Sa tingin ko, magagalit na talaga ang taong bayan. Talagang, yan na yung trigger. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang naman po. Ako, I disagree, okay? I mean, sabi ko nga sa inyo, I always follow the law, okay? So, ayokong mangyari 'yon. Pero baka hindi na natin na mapigilan ng taong bayan pagka ginawa nyo pa yung ganyang another katarantaduhan. 'Di ba? Para gawin na lang natin ng tama. I mean, lumaban na lang kayo ng patas. 'Di ba? Lumaban na lang kayo ng patas para hindi na alam mo yun, para kasi sabi nga ni Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, I pray, naalala ko yun I pray that hindi mangyari sa iyo yung nangyari sa iyong ama. Ako din, I pray. I pray na hindi mangyari sa iyo nangyari sa iyong ama. Kasi sabi nga history, it tends to repeat itself if you do not learn from it. No shit. Kakaibang mga banat ba ya? Mga banat mo Hindi, totoo po. Kaya sinasabi ko na po sa inyo, tayo po ay wag nang gumawa ng ganyan. Kasi kayo, ako, ito lang ang tanong ko. Pang huling tanong ko sa inyo. Kung po bang arestuin si BP Sara Duterte, what would you do? O kaya, anong mararamdaman ninyo? Pag inaresto si BP Sara Duterte, sa akin kasi, feeling ko yung mga tao would understand that it will be, pag inaresto si BP Sara Duterte, it's the end. Yeah? It's talaga. I mean, the end of Duterte and the beginning of Marcos Romualdez for the entire history of the Philippines. Tuloy-tuloy na yan. Marcos Romualdez na lang mangyayari sa Pilipinas. Hindi na makakasingit yung iba dyan. Kasi walang kayang tumibag sa mga yan kung hindi ang mga Duterte. Not even Tulpo. Kasi isasabi niyo, may Tulpo naman hindi. Hindi kaya ni Tulpo yan. Ngayon hindi na nagsasalita, tameme na. Yeah? Paano pa pag inilabas pa nila yung mga alas nila sa Tulpo? Ang daming alas sakit sa mga Tulpo di ba? I mean, si Erwin nga napaamo nila Sobrang tapang nun, napaamo nila. Kaya mga kababayan, kung ako sa atin, ngayon pa lang, mag-isip-isip na tayo. Siguraduhin natin yung pagsuporta natin ay talagang matibay. Ang ganda talaga ng sinabi. Sino man nagsabi nun? Basta may nagsabi nun I think si Pastor inulit niya yun O kaya basta sabi, nagtatagumpay daw ang mga masasamang tao pag ang mga mabubuting tao ay hindi umiimik. Yun lang.
Yun lang yung iiwan ko sa inyo. Lagi ho tayong, wag tayong wag ho tayong magre-rebelde sa ating gobyerno. Lagi yung tatandaan yan. Magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Ang bahala na ho ang Diyos ang magbigay ng hustisya sa mga naaapi. Maraming salamat.